dasal natin. Kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim gusto niyo, maglagay ka na girahin namin kayo. Kung gusto niyo, balik natin ang gira sa Pilipinas. Kung ganito pa lang ang ginagawa niya sa batas. Masakit man sabihin man na talagang sinisira natin yung bansa natin. Pero hindi ko tayo ang nangunguna para sirain po ang ating republika. Para sirain po ang karangyaan. Tayo, binigyan natin ng kalayaan yung mga ninuno natin para po magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Ngayon, sinira nila. Napakasakit para sa atin. So kaya po, nandito kami handa kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. Sa buong world, makikita niyo. Wala sa dasal, lumabas sa lansangan, nagpapakita ng suporta. Kasi yung alam po nila yung nagawa ng ating mahal na Pangulong. Malinaw naman po ano ang naging ginawa niya. Para sa atin, ako yung naramdaman ko, yung ginawa niya, sinakripisyo lang ho niyang buhay niya para lang maging malinis sa mga tao bawat Pilipino na maging maayos sa pamumuhay. Nasubukan naman sa pag-upo niya. Nakakalabas tayo ng ating gabi, nagagawa natin mga magagandang gawain sa bawat gabi. Ang mga anak natin nakakalabas sa lansangan na maayos. Ngayon, ano nangyayari? Kita-kita ho natin. Nandiyan ang drug, nandiyan yung patay, nandiyan yung rape, lahat nangyayari ngayon sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, talagang malinaw na assurance na bangag talaga ang presidente sa kasalukuyan ng ito Republika. Nakita niyo yung nangyari sa kanila. Karma, nakikita niyo yung nangyari sa asawa niya. Malinaw na malinaw, alam din yan. Ayaw lang ho nila, dinadivert lang nila yung mga sitwasyon. Pangalawa, ginaupo nila ito dahil alam po nila itong billion, itong trillion na ninakaw nila may divert ang paningin ng bawat Pilipino na hindi sila mabigyan ng sanksyon. Pero hindi naman tulog ang Panginoon Hindi tulog ang Allah, hindi tulog ang Diyos. Lahat ng nasikto ng Pilipino nandito sa dasal, sa lahat, makakarma ho sila. 100% ang karma. 100% yan. Nakita niyo, dami nagdadasal, oras-oras, araw-araw. So, ibig sabihin, talaga ang pagkakaisa natin ay solido. Na hindi na mapapayag ang taas, na ipapakitaan niya sa isang tao lang na gumagawa ng kawalangian. Dito sa bansa natin, ipapayagan niya. Sobra ho, napakasama nila. Sabi nga niya ating mahal na mayor, ang tatay niya, ipinalibing na maayos na hindi ginawa ng mga ibang administrasyon. Pero ang tatay nito, si Tatay Digong, kinulong nila. Kaya talaga napakaulangian nilang tao. Pati tinubayan, mga taong mga ganyan. Nakikita niyo sa pagmumukha nila, mga plastic yung mga mukha nilang pamilya. Sobra ko sila napakasamang tao sa ginawa nila sa ating mahal na Pangulo. Kaya wag po tayo matutulog, wag po tayo pero yung pag-asa po natin nandiyan din sa dasal po natin. Kitang-kita po naman. At hayaan po na natin na tayong mga Pilipino, yung mga iba talaga gumagawa ng kagaya kanina, nagtatawag kayo mga ibang grupo natin, mga ibang kaibigan ko rin ng mga abogado, o sino yung mga ibang marunong na tao tumutulong. Pinaghahandaan daw nila tayo na ipakukulong lahat ng mga namumuno. Gawin na nila. Kaya ba nila ipasok sa kulungan? Pag lumabas tayo sa lansangan, sa'yo nila alin? Kaya na nila kung 10 milyon yan, kung 15 milyon yan, 20 milyon yan na ilagay sa kulungan, kaya nila, hindi nila makakayanan yan. Lalo kami mga kapatid ninyo Muslim, kaya nila kami ilagay. Panginoon ko, hindi ho mangyari yan. So tayo, ang pinaka-importante sa atin, yung mga nasa bahay, dasal lang po, dahil sa tayo nagdasal, ipanalangin po natin na mais po ang kalusugan natin mahal na Pangulo, si Tatay Digong. Sobra po nakakaya. Yung hindi nakakakilala sa kanya personally, kasi kami pamilya, kaibigan niya mga pamilya na minumumpa. Sobra kabait na tao yan. Sobra kabait na tao. Kahit sino, hindi mo talaga matanggap yung nangyaring ito. Ni panaginip. Baka kaya naman natin isipin na ni panaginip. Nakita niyo yung ginawa sa kanila. Yung gusto pa bitbitin ni Torre. Gusto niya bitbitin. Nakita yung ginawa nila. Hinawakan nila sa biyak. Hinawa ko pa nila sa likod para lang ipakita nila kanila. Ayaw ko lang magmura kasi hindi na ako kasamura. Dasal natin. Kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim gusto niyo, maglagay ka na girahin namin kayo. Kung gusto niyo, balik natin ang gira sa Pilipinas. Kung ganito pa lang ang ginagawa niyo sa batas. Masakit man sabihin man na talagang sinisira natin yung bansa natin. Pero hindi ko tayo ang nangunguna para sirain po ang ating republika. Para sirain po ang karangyaan. Tayo, binigyan natin ng kalayaan yung mga ninuno natin para po magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Ngayon, sinira nila. Napakasakit para sa atin. So, kaya po, nandito kami handa kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. Yun po talaga isa namin. Lahat ng leader po sa buong
Pilipinas sa mga Muslim. Hindi lang ko kami, marami po yan. So tayo po, huwag ho tayo hinto, tayo tuloy-tuloy po yung dasal natin. Nandito tayo. Sabi nga ng mga ibang abogado natin, ibang mga kapatid natin, kung nga po ulit siya papasok yan, 1,000, kung kalating milyon tayo kahit makipag ano tawag nito, makipag wrestling tayo sa kanila, mukhang kaya pa eh. Hindi tayo lalaban, pero ibibigay ho natin yung tama. Dahil alam po natin yung hinaharas nila ito, pamilyang ito. Sir, sa ngayon po sir, tansya niyo po, gaano po karami ang mga kapatid natin Muslim na nagpupunta na po dito sa bahay ng ating Pangulong Duterte? Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galing Mindanao, sa Zamboanga, nag-schedule sila. Sabi ko, huwag natin ganun sabay-sabay. Kasi marami rin na po nandito. Maraming salamat at nandiyan tayo lahat. Ha? Sobra salamat, nandiyan tayo lahat. Ayun, sa mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tayo po, una dasal. Una Ramadan po ngayon binabanggit namin yung dasal namin sa gabi, sa Ramadan dinadasal po namin yung kalusugan natin mahal na Pangulo, yung kanyang mabilis na kalayaan makabalik sa atin sa bansang Pilipinas, yung pong kalooban ng mga tao umahawak sa kanya ron sa ICC na alam po naman niya malinaw na binanggit mo mga ibang opisyal sa buong mundo na sa 100% baka 30 to 20% lang may alam sa ICC. Dahil alam na kinutsaba po nila para lang po makuha sa tatay dito. Yun po yung pinakamasakit sa atin. Sa ating mga kapatid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Halos iba na plano. Hindi lang mo si Minsuare, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang gira, di bumalik tayo sa gira, kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika ng Pilipinas. Yun po talaga yung stand namin. So tayo po mga kapatid na mga Muslim, relax lang po tayo. Nandiyan po na tayo, lahat tayo manindigan sa pagkakaisa po sa suporta sa pamilya, sa Duterte, kay BP Sara, sa kanilang mga kapatid. Dahil nakikita po natin kung gaano sila nagbibigay ng yung pagsiservice sa tao ba yung nakatotohanan. Hindi yung sila yung mga plastic, hindi sila yung mga tao na naririyan sila para mangamkam. Dahil kitang-kita po, lalo na dito sa Dabawenyo, na yung baga sa binigay nila, pati buhay nila, para lang mapagservisyo ng mga tao. Kaya yun po ang napakasakit. Lalo pa kita tayo digong sa ginawa nila. Napakasakit ito sa isang matanda. Sana inisip nila, wala ba silang kamag-anak na matanda? Ganunin sila. Kaya sobra ho. So yun po ang masasabi ko po sa ating mga kapatid na mga Muslim, hindi lang sa atin. Nandito po tayo, ako po, hindi ko kami alis dito araw-araw. Tingnan niyo kung gaano kalay yung mga ibang tao namin, galing sa Mindanao, galing sa Maynila, galing sa Zamboanga. Yung team po na napakarami kung saan galing huyas. Na kanya-kanya yan tayo, binabanggit nga nila nung in-interview nila ko sa doon sa Kasautin. Sabi ko, wala hong nagbibigay ng pondo rito kundi sarili namin pera. Buhay nga namin, tinataya namin kaysa kunting pera namin. Na ginawa naman ng ating mahal na Pangulo, tinayaan niya buhay niya. Nakita natin kaya siya nandiyan sa ICC. Dahil tinayaan niya buhay niya, kasama ang pamilya niya. Alam po natin na sa buhay ng Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, sabi nila bayaran, hindi ko tayo bayaran kahit saan. Kayo, bayaran ba kayo? Hindi! Yung pala eh. Ibig sabihin, makikita nila yung katotohanan. Gumagastos po tayo sa sarili. Kaya natin, bulsa natin, ginagastos po natin pati buhay natin para lang po may tuwid at may balik si Tatay Digong. Sana po makabalik agad. Mensahe niyo po kay Vice President Sara. Sa ating pong mahal na Vice President, maging matatag lang po kayo dahil nandito po lahat ng Pilipino. Na alam po namin mga Pilipino na ang ginawa ay malinaw na malinaw dahil po sa iyong alam po nila political motivated dahil yung 2028 yun lang naman po ang sinisira nila eh. Dahil gusto nila sa ating mahal na Vice Presidente ay hindi maging presidente dahil ang gusto nila ang maging presidente ay si Tambolos Ros. Napakalinaw. Tingnan niyo ngayon ginawa nila sa Kongreso yung Quadcom na yun, Quadcom kakakapal na mukha nila. Napakalit na budget, samantala ngayon, billion, trillion na nawalang pera. Trillion per page. Oo. Pagkatapos sa kapipirang gutla na pinagsiservisyo natin mahal na Vice Presidente, ginawa nila ng kalokohan,
Alam niyo, kung papayag lang sila, hamunan. Binanggit nga namin, pati mga ibang kaya. Sabi ko, kung pwede lang sila makaw sa hamunan, gusto nila hamunan namin sila eh. Yung mga congressman na mga sinungaling, katatapang nila magsalita kasi may bodyguard sila. Lumabas sila sa lansangan kung gusto nila. Magkita-kita bawat sa lugar, ayaw ko lang. So yun ho, ang mensahe natin. Sana po, gabaan po sila sa ginawa nila sa pamilya Duterte at kay Vice Presidente. Sa mga mabuting ginawa po ng ating dating Pangulong Duterte sa pamilya Marcos, dapat po bang isumbat sa mga Marcos? Tama po, Pilipino ho tayo. Kailangan po natin bagitin yung sumbat sa kanila. Kasi kailangan magising ang bawat pamilya nila. Nakita nila kung hindi naging presidente at mahal na Tatay Digong, hanggang ngayon naka-reserve pa tatay nila. Hanggang ngayon, gumagastos nga noon ng billion para lang may living yung tatay nila doon. Isamantala nung nakaupo si Tatay Digong, kahit magalit ang taong bayan, kinuha niya, nilibing niya ng mais bilang pagmamahal niya sa Pilipino, bilang pagmamahal nila sa Marcos. Tapos itong ginawa nila. Kaya nga nung nakapagsalita po ang ating mahal na Vice Presidente, no, sabi niya, hugayin ko yung tatay nila, tapunin sa dagat ay kahit sinong tao sa ginawa ko nila, kahit sinong tao. E ngayon, anong ginanti nila? Hindi lang ho, o hindi talaga ito minamahal natin itong Pangulo, itong pinakamamahal lang sambayan ng Pilipino, kinuha nila. Nakaw yan, napakalinaw ho. Kidnap ang ginawa nila. So yun po yung dasal unang mga kapatid ninyo Muslim. Na sana mabilis kasi alam ko po palala ito, bumibigat na bumibigat. Dahil yung kahit kaninong grupo ngayon, mas lalo dumadami, nagbibigay ng idea, nagsasama-sama. Hindi lang alam po naman nila, mga militarya, kahit ang sektor yan, kung ano man sibilyan yan, nagsasama-sama. Na hindi naman ino-organize yan, kundi mga taong Pilipino lang, ginagawa nila yung alam mo nila na nayurakan ang ating dating Pangulo at nayurakan po ang tuban sa Pilipinas. Kami po mga kapatid ninyo mga Muslim, paano hindi kami masaktan? Naging malaya ang Republika ng Pilipinas sa dating mga ninuno namin na lumaban sa Amerikano, sa Hapon, sa Espanyol, na hindi kami natalo. Dahil dun sa soberenya, dahil dun sa kalayaan, ang Pilipinas, itinaya ang ninuno namin, ang kanilang mga buhay, pati Pilipino. Pero, kaya nga sinasabi namin na may justification para mag-jihad kami, magpakamatay kami dahil nasisira yung kasarinlan ng Pilipino na napakalayang bansa na itinaya ng bawat Pilipino ninuno natin yung kanilang buhay. Ngayon nung malaya na tayo, dumating si Bangag, saka itong pinsan niya si Tambaloslos, ginaganito ang bawat Pilipino sa Pilipinas. Hindi tayo papayag sa kanila na ganyan mangyari. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Oo. Ano pa? Bong Alonto na lang po ilagay nyo. Bong Alonto. Buong Alondo, Oo. Chairman. Yeah. Saan po? Ha? Hindi ho. Yung hawak ko national yan. Nasira? Yes. At kasama rin ho tayo sa nagtagyo. Parang Bangsamoro. Kasama po tayo mo. Buong Alondo. Kasama ho tayo para po pare-pareho tayo na maging maganda ang buhay. Ito nga naging maganda yung buhay namin sa Bangsamoro dahil kita tayo Digong eh. Hindi kung hindi ho siya naging presidente, hindi ho magiging Bangsamoro kami na pinakamalaya. Kaya ho, makikita nyo, nagsasalita ang Imenele, nagsasalita ang MI, lahat ho na-rebili, nagkaisa kami para lang suportahan itong Duterte family. Yun, salamat po. Maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Salamat ho. Hindi ho tayo amping, hindi tayo takot sa kanila. Stay healthy po. Salamat. Good evening mga kababayan. Good evening mga ma'am sir, napadalaw pala dito yung mga banateros, no? Sila Boss Dada, saka sila Jay, Coacholi. Si Banat Day, wala pa si Banat Day mga kababayan ko. Nasa Japan yata o Hong Kong si Banat. Ang kasama natin kanina dito si Jay, si Boss Dada, saka si Coacholi mga ma'am sir. Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan, Ma'am Bingang. Maraming salamat, kababayan. Diyan ka pala, bye. Kamusta, bye? Miss mo na ako, bye. Uwi na ako, bye. Next week, bye. Japan si Banat, bye. Kaya nga po eh. Kaya pala sila Jay lang yun nandito kanina.
Pinata.